Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Berulsiful, Bishop Joel Porlares, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Kawawa naman ang celebration ng Independence Day natin kahapon, ano? Ha? Abay, lalong nakita naging kawawa ang Armed Forces of the Philippines. Abay, wala man lang tayong bagong naiparadang military might firepower na usually ay idinidisplay kapag selebrasyon ng Independence Day. Ayan, wala nang mga katulad na dati. May mga ipinaparadang mga tangke, ayan. May mga APCs, mga ganyan. May flyby ng mga fighter jets. Ayan, nakainggit tuloy ang ibang bansa tulad ng Russia, China, pati North Korea, di ba? Abay, pagka Independence Day, kung mag-display sila ng military might, talaga namang nakakalula, ha? Yung kanilang mga armas. Ayan. O baka naman secret lang, Apo General Omet Browner, ha? Ayan, hindi natin idinidisplay ating military might ng AFP, ha? Baka makantsawan tayo ng China. Baka sabihin ni Xi Jinping, yan lang. Yan lang ang capability ng Armed Forces of the Philippines. Kaya lang, wala nang dapat maitago, ha? General Dick De Leon, General Alex Yano, para sa mga kakilala nga pala dating Chief of Staff General Alex Yano, ha? Baka hindi po ninyo alam, birthday po niya ngayon. Ayan, General Yano Idol. Happy birthday, sir, ha? Ayan. Pero baka naman, palagay ko, wala na tayong maisisikreto sa military capability ng AFP. Dahil, alam mo, Secretary Gibo, General Browner, ha? General Dick De Leon, abay, palagay ko, nakuha na lahat ito ng magandang lady spy ng China. Ayan. Naalala niyo yung aking special na balita? Yung magandang lady journalist. Ayan. Nasabi nga na ating bubit sa intelligence community member ng People's Liberation Army, ha? Yung uncover niya ay journalist po, mahabigan na isang TV channel station sa China. Ayan. Pero dahil sa ganda, ayan, ginagamit ang kanyang charm. Ayan. Actually, medyo hawig kay Mayor Alice Guo yung lady journalist na yun ng isang Chinese TV station. Ayan. Pero mas maganda yung lady journalist kumpara kay pero halos sabig sila, ha? Kasing cute nitong si Mayor Alice Guo, ha? Abay, naalala po niya mahabigan ni maraming mga paring Dave Gomez, ha? Maraming mga journalist ang nagseselos nun dito sa lady journalist ng Chinese TV mahabigan dahil alam niyo kung bakit, ha? Abay, sa kanyang galing, sa kanyang charm, abay, napalapit sa mga military officers, ha? Ayan, mga colonel, mga general. Kaya yung po mga sensitive na na hindi ipinapaalam sa mga Filipino journalist, abay, napupuntahan nitong Chinese journalist na ito na isasama, ha? Ayan. Pero ang kapalit naman, sabi nga sa inyo kung nanonood kayo ng panoorin niyo yung plug natin yung
Red Sparrow. Ayan, kung paano mako ng secret information, data gathering itong mga ganitong spy. Ayan talagang gumagamit ng talagang pumapayag ng nagpapa-carnal knowledge para makakuha ng mga sensitive information. O di ba? Yung isang military general, naalala po niya, mahabigan, General Dick De Leon, ha? Abay, di ba, idinate nitong, nag-date sila nung itong lady journalist na ito, ha, ng China. Abay, nag-date sila si General sa isang condominium unit dyan sa Eastwood, ha? Ayan, alam po niyo mga kaibigan, ha? Abay, pag baba ni General dun sa kanyang kotse dun sa parking, wala na yung kanyang laptop. Damdamin Bayan. Ganyan po kagagaling. Kaya itong si General Dick De Leon ng NICA medyo nababahala na, ha? At Secretary Gibo, abay sa mga hindi pa huli Secretary, ha? Abay yung sinasabi mga pogo na dapat ipagbawal malapit sa mga military camps. Abay gawin nyo na. Ayan, bago pa magawa ng mga ano dyan, kung anong panlaban sa atin dyan. Yung mga talent na lamang dyan sa Bamban Tarlac at yung pogo dyan sa Porac, abay nakababahala dahil yan po ay malapit sa Basa Air Base dyan po sa may Pampanga at Tarlac. Ayan, yan ang mga tinatarget nila, di ba? Secretary Rafi Alunan, sabi ni Secretary Rafi Alunan dito lang sa Metro Manila paligid lang ng Campo Aguinaldo, Villamor Air Base, ang dami na nila dyan. Damdamin. Kaya siguro double time tayo bago tayo magising Alana, ha? Sandali lamang, magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Makalma at dapat nga bang ipagbawal ang mga pogo, ha? Siguro para safe na lang hayaan nyo na lang Chairman Altenco, ha? Na ang mag-operate ng pogo dito sa Pilipinas. Yung pogo na lang nila opisyal ng gobyerno. Kahit sabihin na natin may conflict of interest kesa naman itong ilang Chinese companies, ha, na gumagamit pa ng mga sindikato. Abay dapat siguro Chairman Altenco, kung illegal yan, ipadlak na kaagad ang mga ito. Ano pang hinihintay natin? Damdamin Bayan. Sandali lamang at meron tayong report. Kawawa naman yung kababayan nating dalawa, ha? Abay, nasa ICU po mabigan dahil sa sunog na nangyari sa Kuwait. Wow! 11 Pinoy daw po ang apektado, ha? Good morning, Justice Sam Martires, ha? Sandali lamang at meron tayong espesyal na balita rito. Mayor, ayan, gwapong mayor, hiniwalay ni Mrs. dahil may na-discover kay Mr. Aba, ano na-discover niya dyan, ha? Abay, pero huwag namang mananapak ng gwapo, ha? Ayan, at magaganda dun sa Cebu. Lang talaga, ha? Sira ulo yung lalaking yun. Nananapak ng maganda, 3 babae, sinapak sa mukha. Damdamin Bayan. Galit sa magaganda. Alamin mo natin ang report mula kay Edniel Parosa. Latest update sa nangyaring sunog sa isang building sa Kuwait kung saan 11 Pinoy apektado at 2 ang nasa ICU. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, umabot na nga sa 11 Pilipino ang naapektuhan ng malaking sunog na ikinasawi na hindi bababa sa 49 na katao sa Kuwait. Sa report ng Migrant Workers Office sa Kuwait, 2 sa 11 Pilipino, partikular mga overseas Filipino workers, ay nasa intensive care unit na. Maliban sa kanila, 3 pang Pinoy ang nagpapagaling din sa ospital, habang yung 3 pang iba ay nakaligtas na. 5 naman doon sa 11 OFW ang inaantay pa rin hanggang sa mga oras na ito ng kagawaran yung kanilang eksaktong status o kumpirmasyon ng eksaktong kalagayan. Nabatid na puro foreign nationals itong nanatili o naninirahan sa nasunog na gusali sa coastal city ng Mangap nang mangyari ang sunog. Patuloy naman ang atas si DMW Secretary Hans Leo Kaktak sa MWO
ay monitor ang sitwasyon ng mga Pilipino. Sa tulong na rin ng Embahada ng Pilipinas nang ma-account ang lahat sa kanila. Para sa kauna-unahan sa Niel, Pilipinas, Major H. May Lakay. kinilala ni Arnel Ignacio yung dalawa yan, yung OWA administrator natin, Arnel Ignacio. Ang sabi yung dalawang Pinoy na sana hindi naman grabe ang pagkakasunog, Bay nasa ICU ngayon sa Adan Hospital. Ito ay si Julio Cabrera Montemayor at Michael Dison. Kumusta kaya ang kalagayan nila, Edniel? Tama ka dyan, Lakay. Nasa ICU nga itong dalawa out of the 11 persons na nautukoy ng DMW na initially affected nitong sunog. Yung dalawa na nasa ICU ay nagre-recover doon sa kanilang mga injuries, pero walang specific, Lakay, na binanggit yung DMW doon sa kanila mismong mga tinamong injury. Kung di ako nagkakamali, yung tropa o yung team ni OWA Administrator Arnel Ignacio, Lakay, sila yung nakipag-ugnayan directly doon sa mga Pilipino dyan sa lugar at sila yung mayroong hawak na impormasyon nga kung ano yung eksaktong injuries na tinamon itong mga ito. Pero ang sabi ng DMW ay patuloy pa rin sa pag-recover. Yun na yung term nila, recovering doon sa injuries na tinamo itong dalawang nasa ICU, Lakay. Yan, sana'y makaligtas naman sila sa kapahamakan. Anyway, so ano bang trabaho nila doon, Edniel? Itong mga Pinoy na apektado doon, empleyado sila doon? Hotel ba ito nasunog na building doon? Hindi hotel yan, Lakay. Actually, isa nga yan doon sa mga sinisilip na may mga kapabayaan. Kasi yung bahay na yan, o building na yan, bahay yan, Lakay, na mga foreign workers sa Kuwait. Iba't ibang nationalities yan, hindi lang mga Pinoy. Marami rin dyan mga ibang mga nationality o banyaga o foreign nationals dyan sa Kuwait. Pinagsisiksikan sila, Lakay, sa isang o sa mga residential buildings na yan. At isa yan doon sa mga sinisilip ng Kuwaiti authorities, yung mga paglabag, dahil nga naman na siyempre kapag residential building, mayroon dapat specific lang o allotted lang na persons na dapat manirahan dyan sa mga yan. Pero ang terminong ginagamit ay siksikan, Lakay, itong mga ito. Dahilan kaya nung nasunog itong lugar doon sa mga namatay sa 4 na punsyam, hindi lahat yun namatay sa sunog. Yung iba, namatay sa suffocation at mga related na mga insidente dahil sa kanilang pagiging marami sa loob mismo ng gusali, Lakay. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Damdamin Bayan. Tulog pa ba si Administrator Arnel Ignacio o nandun na sa Kuwait, ha? O kaya si Secretary Hans Kakdak, ha? Makibalita po tayo, mga habigan, no? Anyway, marami tayong isyong pag-uusapan ngayon na mga misis, ha? Abay, good morning, Bero Sivul. Attorney Mansa Carpio, ha? Talagang itong si ating Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha? Sabi niya wala na yung unit team. Ayan, biyak na. Abay, yun yung unit team hanggang 2022 presidential elections lang, ha? So ngayon po ay talagang hiwalay na ang dikolor. Hiwalay na ang pula, hiwalay na ang berde, hiwalay na ang yellow, ha? Pero yung ibang kulay nagsasanib yata, Senator Kiko Pangilinan, ha? Abay, Senator Bama, Atty. Sheila Jokno, ha? Ang dilaw ba ay sasama sa pula? Dahil ang dami nang nagipag-kualis, mahabigan sa administration na party, ang partido ng Pangulong Marcos, ang Partido Federal. General Tom Carbina Lanchon, ha? Abay, ang LP ba ay wala bang plano na makipag-kualis sa administrasyon? Sa bagay, sabi nga ni na interview natin, si Secretary Dong Mendoza, ha? Sa bagay, Nationalist People's Coalition siya. Ayan, yung NPC, ayan, nakipag-kualis na rin sa Partido Federal. Sina Senator Tito Soto, Tito Sen, sino pa ba? Gatchalian, ayan, sino ba mga members ng NPC? Dito kayo sa LP, Senator Kiko, ayan, kayo ba ay oposisyon o sasama sa administrasyon? Damdamin Bayan. Pero sa Makati, ha, ay good morning, Mayor Abby Binay.
Abay, sabi na ating bubit sa Makati City Hall, abay, definite na BP Jojo Binay na si Mayora ay tatakbong senador. Papalitan niya si Senator Nancy Binay na tatakbong mayor naman ng Makati. Aba, ang makalaban ng Senator Nancy Binay si Bayaw. Talaga iba ang politika rin sa Makati, ano ha? Ang makalaban ni Senator Nancy Binay bilang mayor ng Makati ay si Bayaw, Congressman Luis Campos. Ayan, ang asawa ni Mayor Abby Binay. Wow! At ito ang tandem naman dyan. Ang running mate ni Senator Nancy Binay bilang Vice Mayor, aba, taartix. Abay, Dingdong Dantes. Aba, totoo ba yan? Ha? At ang tandem naman, ang running mate ng Congressman Luis Campos bilang mayor o vice mayor sa Makati ay si Kid. Congressman Kid Peña, tatakbong vice mayor sa ilalim ni Congressman Luis Campos bilang mayor. Daming bayan. Ay, good morning nga pala dyan sa Laguna, ha? Abay, sa Laguna apat yata ang maglalabang gobernador dyan. Anyway, talagang ganyan ang politics, ha? Ayan, abangan natin yan. Daming bayan. Uy, sa ating Your Business, My Business, aba talaga namang iba rin ang mga Taipans ngayon, ha? Standby Miss Nicole Lopez. Alam po yung dahil mga Taipan nagkakaedad na rin. Ayan, yung iba sinundo na po ni Lord, di ba? Si ibang mga Taipan na sinundo na ni Lord. Ayan, Henry C. Ayan, si George T. Ha? Alam po niyo yung mga Taipans ngayon yung pamahala ng kanilang mga malalaking kumpanya. Abay, inililipat na sa kanilang mga anak, ha? At yung iba naman ay sa kanilang mga apo. Babalikan natin yan. Daming bayan. Chill lang kayo. Sino to yung gwapong mayor? Ba't hiniwalayan ni Mrs., ha? Anong nadiskubre? Chill lang tayo dyan. Daming bayan. At sandali lamang dyan ba si Senator Kiko, ha? Ayan, pero abay kailangan ni mag-break muna tayo mga kuya, ha? At para sa ating break time mamaya para makapag-relax po tayo, abay samayan ang break time na malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega, may sarap na babalik-balikan mga ateng, affordable. Abay, Atty. Jonas Samaniego, ha? 24 pesos lamang ang SRP niyan. Kuya Pats Arbas, ha? Ayan, Nelson Yawa. At ang damdaming bayan kasama na ang break time, sarap ng RC Mega. 24 pesos lamang ang SRP. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alexander Jasmundo, ba? Si CJ, siya ang guest of honor nila kahapon dyan sa may pinaglabanan, ha? Pinaglabanan na shrine dyan sa San Juan City. Daming bayan. Oras sa ganap na alas 8:27. Pero alam mo kung ano pang rekta ang gusto na ating mga tagapakinig. Ang pinakabagong programa po dito sa DZRH, Rekta. Agenda ng masa tuwing Sabado alas 6 ng gabi. Dito po, ha? At nagsanib persa ang mga eksperto sa edukasyon, trabaho, batas, food security at agrikultura. Abay, sino-sino? Aba, nandyan lang naman si Bam Aquino, Shell Jokno, Kiko Pangilinan, Sister L. Ayan. Kaso lang kaya anong expertise ko? Ganun ba? Beauty. Ayan. Siguradong siksik na siksik sa talakayan. At pagbabahagi ng kaalaman ang programang nakatutok sa mga isyong malapit sa puso ng masa. Rekta. Kadyot lang. Lakay! Anong oras na? Di alamin natin kay Sister L, nakanig ka na ng rekta. Bigla Itong si ka Pino ng, ang ingay-ingay, aga-aga, ingay-ingay eh. Daming bayan. Oras sa Sister L. It's 8:33. Het Del Moro, take it away.
Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nandiyan na sa may barangay San Dionisio, Parañaque. Aba. Mukhang may nahuli siya, Lakay. May nahuli na ba? Ayan, kumusta ang mga taga Parañaque? Oy, Congressman Brian Yamsuan, ha? Abay, balita ko, tatakbong congressman ng Parañaque mula sa Bicol Saro. Ayan. Bicol Saro. Lalabanan ang pawn shop magnate. Ayan. Siya, Villarica. Hindi, Gastambunting. Gastambunting. Villarica pawn shop yung naiisip ko. Bulacan pala yun. Ay, Bulacan ba yung Lakay? Oh, Bulacan. Ayan, may Bulacan. kawayan na Bulacan. Ay, Mayor Congressman Henry Villarica, ha? Kumusta yung dredging natin sa mga ilog-ilog natin Oo dyan, nga. ha? Malalim na ho ba? Umaandar na ba yung mga backhoe natin dyan? Coordinate daw po kay Mayor. Mayor ng Valenzuela. Oo, kay Mayor Mayor West Gatchalian, ha? Okay, coordinate kay Congressman Ador Pleito para malinis na yung mahukay ng mga dyan, mga baradong ilog-ilog Yes, dyan. para hindi bumabaha. Yes, at naroon na si Ninong Sherwin Alfaro. Ninong Sherwin, please come in. Yes, Lakay Deo, piyesta ang vibes Ba? dito nga sa Barangay San Dionisio, dito sa Parañaque. Dahil ngayong araw na to ang kanilang kapiestahan. At siyempre kasama sa mga namimiesta, hindi lang hindi DZRH, pati yung mga banda kagaya nito. Oh. Yung mga namimiesta na, ayan o. Oh, may namamas ko na. Pasko na talaga. Oh. Diba? Sa salim ng Apo Sukoy, dumurugo. Wow. Nagbabahay-bahay itong mga Teka, namamas ko ba ang mga yan o galing sa club ang mga ito? Di pa inaantok, ha? Wow, ganda na sax ni Kuya, ha? Pero, ito talaga pinakamalakas. Naglalag yung Zoom mo eh. Malakas ang nalawas. Labas tayo dito. Labas ka muna kasi naghang ka. Bigyan mo ng Aguinaldo si Kuya para di na maingay. Okay na kami magkaintindihan. Patigilin mo na yung banda. Patigilin mo Ayan, muna yung mga si Kuya namamas ko saglit. dyan. Namamas ko ba talaga ang mga yan? Ma'am Gesta. Fiesta. Makikipiesta, Oo, Lakay. Gesta kasi sakay. Dito tayo at kasi hindi tayo ayan, para makita kayo sa TV. Ay, si ate. Ay, si Mami. Hello po. Ano ba, ate? LG po, LG. Oh, LG. Louis Vuitton? Yes, lagi ka nakatutok sa DZRH na kayo. Yung TV nila naka-DZRH. Opo. Ay, Yung paborito mong announcer sa DZRH. Deo Makata. Oy, ate. I love you, ate. Ohayo gozaimasu. I love you very much. Oh, napasaya pa si ate. May Chinese. Yes, dito sa San Dionisio. Bakit? May Japanese restaurant ba si ate? Ba't may mga dyan? Dekorasyon ng Japanese restaurant? Mahina yung Zoom, Sherwin. Hindi uubra sa loob. Lumayo ka dito. Yan, dito tayo. Ayan, Kasi wala tayong signal ng TV. Yan, sige. Fiesta ngayon, kumpletuhin natin ang fiesta kasi dahil bibigyan natin si ate ng vitamin E. Oo, tama sa celebration ng fiesta. Vitamin E. Sakto, may mga lutong pulutan dyan. Siyempre, deservahan natin ang vitamin E ng vitamin R at vitamin C, vitamin RC. Okay, thank you po. Oy, ate, Meron welcome. na rin t-shirt mula sa DZRH at grocery bag mula sa DZRH. Medyo mabigat kaya. Ano mo sasabi ko? Salamat po sa DZRH. Wala pong anuman, ate. God bless. Happy fiesta. Happy fiesta. Oh. Yun ang kanilang patrol na kay San Antonio dito sa San Antonio San Antonio de Padua. de Padua. Dito sa Barangay San Dionisio Tramo. Yan ang kanilang patron. At itong pong handa nyo.
May puto pa po kami. Oy, Wow. Sherwin, pabalot. Wala pa yung kalbet. Baka may takihome dyan. Uy, patay home ba si Ang puto. Sherwin, patakihome ha? Ayan. Pamimesa kami puto lang din pala. Sa palagan, daming puto. Ayan. Ay, Okay lang yan, at least may Dadagdag- handa. oo. Ano ka ba? Puto pao. Puto pao, puto na siopaw. Oh, sige. Ito lang specialty lakay. Bigyan pa ng t-shirt si ate. Sige, lahat. Bibigyan natin sila ng t-shirt dito. Yan naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa t-shirt 8 para sa t-shirt 8 mas malakas promo. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Talagang kahit hindi Pasko, give love every day. Yes, Ayan. give love every day dahil 195 days na lang po, Pasko na. Ha? 195 days na lang? wala ka. Sabi ko naman sa'yo, may pa-countdown tayo kahit wala pang bare months. So, May countdown ka sa anniversary natin. Ilang days na lang. ilang days na lang bago ang anniversary ng DZRH. 30 Sa days July na. 15 ang ating anniversary. Ayan. Yung anniversary natin. Ilang days? Ha? 32 days na lang. 32 days na Ayan. lang. Anniversary na po ng DZRH. Ayan. Maraming salamat at happy fiesta sa mga taga Barangay San Dionisio Parañaque. Ayan. Buhamati si Congressman Brian Yamsuan. Ayan. Para hindi magtampo si Mr. Pawnshop Gasa Tambunting. Ayan. At si Mayor Olivares. Ayan. Good morning po. At sa lahat ng mga taga Parañaque. Ayan. Yes. So, para po walang inggitan lakay. Lahat babatiin. At bago ating special balita, abay, take it away. Rekta muna tayo, Het. Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko? Mr. DJ, para sa akin ito, sana ay okay sa'yo. Abay, okay na okay, Ate Shawi, dahil ang dati mong boyfriend, ayan, ang iyong roommate, abay, kasama na namin. Ayan, at eto na ang request mo. Ayan, rekta. Ayan, Senator Kiko Pangilinan ng Liberal Party. Senator Kiko, good morning, Senator Sir. Ayan, kumusta po kayo, Senator? Hi, good morning, Apo, Deo, and sa aking Saturday partner. Yes, hello Sen. Good morning. Elaine, and sa ating mga nakikinig at nanonood. Magandang umaga. Diyos Tiagnina, agyaman na Apo. Aba, nalaing ba't nga Agilocano ni Apo Senador Kiko? Anyway, rekta nating matatanong ngayon, Sister El. lakay. Ayan, rektang tanong, kaya dapat rektang sagot din ang sagot ng ating Senator Kiko. Ha? Teka muna, Senator Kiko, kayo pa rin ba ang presidente ng Liberal Party? Hindi na. Ang presidente ngayon ay si Edsel, Congressman Edsel Lagman. Oh. Siya ang pumalit sa akin bilang Pangulo ng Partido Liberal. Ayan, alam po yung Senator Kiko, ayan, rekta na tayo. Malapit ang eleksyon. Nagkakapurmahan na. Ayan, andyan na ang Partido Federal, ha? Andyan na yung mga lakas CMD, andyan na ang NPC, ha? Nakipag-qualis na sa administrasyon. Ang Liberal Party, ano ang plano ng Liberal Party? Makikipag-coalition din po ba kayo sa Administration Party, Partido Federal, Senator Kiko? Wala namang pag-uusap pang gano'n. Kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin ko na yung sinimula namin noong 2022 na yung pagkilos at yung kampanya, yun ang ituloy-tuloy natin. No? Yung tinatawag nga nating gobyernong tapat. Gusto nating, kumbaga hindi pa tapos, tuloy lang. So kung ako ang tatanungin, yun ang mas gusto kong landas na tatahakin natin. Yung naumpisahan noong 2022 ay wag nating tatalikuran and instead palakasin pa at palawikin pa natin at hikayatin pa ang iba na hindi natin nakumbinsi nung nakaraan. Baka sakali
ay makumbinsi na natin. Ayan, bago natin pag-usapan ang inyong programa, Senator Kiko, ayan, sino ang line-up ng Liberal Party sa darating na midterm elections? Abay, bukod kayong tatlo. Ayan. Diretsahin na natin. Rekta na. Ayan, dating Senador Bam Aquino at Attorney Sel Jokno at ikaw. Sino pa ang line-up ng senatorial line-up ng Liberal Party sa darating na eleksyon, Senator Kiko? Well, una-una, Liberal Party yan, pero merong kasamang ibang mga partido katulad ng KNP. Yan ang grupo ni Chel at ni Senator Bam. At siyempre, nandyan ang Akbayan, nandyan ang Magdalo. So, iba-ibang mga partido tayo. Magdalo. So far, tatlo ang aming napupusuan na maaaring maging official candidates namin. So, nothing is final yet, no, at this point, doon sa lineup. Pero tuloy-tuloy ang pag-uusap sa iba pang mga grupo at iba pang mga partido. Ang aming timon, ika nga, ay walang iba kung hindi si yung naging dahilan ng amnesia ni Alice Go. Ang aming timon ay si Senator Risa Ontiveros. Ang amnesia ni Alice Go. Ayan, pero hindi daw amnesia yun, Senator Kiko. Talagang praktisado. Ayan. Praktisado, Parang, ang tawag niyan, nirehas. Nire-rehearse. Nag-rehearse siya. Ayan. Pinractice. Pero anyway, kasama sa LP si Senator, my favorite, Senator Laila De Lima. Kasama ba sa inyong line-up? Well, sa ngayon kasi at least yung naging bitiw na salita ni Senator Laila after yung napakaraming taong nakakulong, she wants to get her life back muna. No? Manumbalik ang ng kanyang pagno-normal ng kanyang buhay. So hindi pa siya sabi nga niya sasabak muna sa politika. Although of course pwede pang magbago 'yun, but ang pagkaintindi ko, she wants to put her personal life first, priority muna niya dahil nga sa napakaraming taong nawala sa buhay niya dahil nga sa pagkakakulong. Ayan, Senator Kiko, sa dami ng problema ng bayan ngayon, ayan yung tinutukan ni Senator Risa, yung POGO, ayan, yung crimes against humanity, ayan. Yung kay Kibuloy. Ayan, kay Kibuloy, ayan, food security, ayan, alam ko ikaw Kiko magsasaka na ngayon, Kiko Pilapil. Hello pagkain, ayan, Sen. hello pagkain. Yes. Ano ang pero hanggang ngayon, solusyon? Kahit na maraming nakakalungkot na mga pangyayari, hanggang ngayon, malungkot din ang usapin ng pagkain dahil ang taas ng presyo ng pagkain. Kaya palagay ko, panahon na para isang tabi na itong ilang mga bagay, pagkakaisahin natin yung ayusin yung ating food security dahil hindi biro. Biro mo, 60 pesos na ang isang kilo ng bigas, 56, 57. Nung kapanahunan po natin bilang food security, ay pumapalo ng mga 37, 38. At yung mababa ang inflation noon, nakamababa in 15 years. Pero bakit? Dahil naniniwala ko, dahil sa tapat na panunungkulan, yung malinis at seryoso na panunungkulan sa hanay ng agriculture at food security. Kaya natin gawin yon, pero kailangan talagang pagtulungan at ayusin. Sen, balikan natin yung issue pagdating doon sa pag-i-import ng bigas at yung pagbibigay ulit ng power sa NFA. Again, ano po yung stand nyo dito? Alam mo, kaya nga tinanggal yan sa NFA dahil sa laganap na kurakot Yung panahon namin, tinigil natin yung tongpats. At nireject natin yung mga matataas na presyo ng Thailand at Vietnam. At sa loob lamang ng isang taon, ang tinipid natin ay mga kulang-kulang 7 billion pesos. Wow. In other words, nagawan natin ng paraan na tanggalin itong kalokohan. Nilabanan natin. Kasama ko noon si Benji Magalong. Siya ay CIDG director pa noon. Ni-raid namin ang mga warehouse na nag-hoard
at dinadivert yung NFA rice ni Riribag, binibenta ng commercial rice. Halos kalahating bilyong pisong halaga ng bigas ang ating kinumpiska dahil doon. Wow. So kayang ayusin. No, itong at pag-import ng bigas, Ayan. pag hindi binantayan yan, tako. Delikado. Tiba na naman diyan. Hindi maganda. At pangalawa, sa halip na suportahan direkta ang ating mga magsasaka, ang sinusuportahan natin yung magsasaka ng Thailand at Vietnam. China. China, pero ang main import natin galing sa Vietnam at sa Thailand at India. Ang China hindi nag-export yan dahil nagbabuffer stock, dami nilang kailangan pakainin So inuuna nila yung sarili nilang local. But anyway, hindi tayo sang-ayon sa ganitong paraan na import ng import. Sabi ko nga, Department of Angkat na yung Department of Agriculture pag hindi sinayos. But in fairness to Secretary Kiko Laurel, sinuspindi niya, halimbawa, yung pag-import ng galunggong dahil inaabuso. Tapos, sinuspindi niya ang sinuportahan niya yung pagsuspindi ng ilang mga opisyal sa NFA dahil nga dito sa diversion ng bigas. So, in this respect, tama itong ganitong mga hakbang, linisin ang DA at tiyakin na yung pag-import ng bigas na dapat stopgap. Hindi dapat tayo parang nalululong na parang addict na sa importation. Ayusin natin yung lokal na suporta sa magsasaka para gumanda ang katilaan. Anong stand nyo dun sa pagbabawas ng 15% sa tariff na imported na bigas, Senator Kiko? Well, unang-una, bakit hanggang 2028? Kung temporary yan, medyo ang haba. Tiba-tiba nang kikitain na naman ng mga importer. Bilyon na naman yan. Alam nyo, nung binaba namin ng taripan na ako ay hindi sumang-ayon noong pag-import ng baboy. Nung binaba, ang naging presyo na lang ng baboy sa pag-import ay mga 90 pesos isang kilo nung imported. Landed cost 90 pesos. Pero nakakita ba tayo ng 150 o 180 o 200 pesos na kilo ng baboy nun? Wala. 320, 380 pa rin. Ba't hindi binababa? Sabi nila bababa yung presyo dahil sa import. Ngayon sinasabi nila gano'n na naman, bababa. Siguro bababa ng kaunti, pero palagay ko hindi sa bababa. Hindi tataas. Pero yung hindi siya tataas, pero dahil mababa na yung taripa, edi tiba-tiba na naman itong mga importer. Patong-patong na ang kanilang kita. Nakahiga na sa pera habang ginugutom. At mataas ang presyo pa rin ng bigas. Hindi tama. Kawawa ang mga farmers natin. Kesa sila ang suportahan, mapalakas ang kanilang produksyon at kita, madidismay. Baka hindi na sila magtanim ng palay, Senator Kiko. Yun na nga Kaya nga malungkot dito, bakit daw hindi suportahan? Hindi naman natin nilalahat, pero marami dyan, ganito ang estilo. Ba't natin bibigyan ng suporta ang magsasaka? Pagka sila ay meron ng cold storage, hindi na natin pwedeng baratin bilhin yung kanilang sibuyas. Dahil alam nyo, ang sibuyas, pag walang cold storage, isang buwan lang bulok na. So, sasabihin siguro sasabihin ng trader, paano namin babaratin kung may cold storage na siya? Yan ang sitwasyon dyan habang ang ilan sa DA, hindi naman lahat, pero mga ilan ay nakikita ito as an opportunity para makipagsabwatan dito sa mga malalaking trader kasi syempre, paano naman si Eddie? Sabi nga nila, sinong Eddie? Eddie kami. Andyan mga Koreans. Ayan, paano Korean? Magkano Korean? Magkano Korean? Yan ang sabi nga hindi dapat correct spending ng gobyerno, hindi corrupt spending. Yan ang kailangan para talagang direkta. Alam ko yung programa yun direkta yung tulong sa tama. Rekta at rektang slogan. Ayan, sabi nga ni dating Pangulong Pinoy. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap.
Ayan, sayang. Anyway, Senator Kiko, ayan, thank you. At siguro kailangan bumalik ka sa Senado para at least may mga fiscalizers diyan sa ating mataas na kapulungan Senado sa ating hindi magandang hindi maayos na gawa ng ang dami pang smuggling sa agriculture, 'di ba, Lakay? Mga problema na dapat solusyonan. Ini-import natin, sabi nga nila, yung galunggong na sa totoo lang ang tawag sa kanila hindi imported from China. Balikbayan 'yun. Kasi sa atin din galing yun eh. Galunggong na balikbayan. Kailangan nating hanapan ng paraan para maayos itong mga problemang ito, pagtutulungan. And hopefully, darating din ang panahon na tulad ng ibang bansa sa ASEAN. Alam niyo ba magkano ang 1 kilo ng swahe sa Bangkok? Opo. 280 pesos. Wow. Dito sa atin, Dito sa atin, 400 piso. Ay, nako. Mas mahigit doble. Doble pa. More than. Baka nga galing pa sa atin yung swahe na yun. Hindi ko alam. Pero ibinalik lang pala. Ibinyahe, tas ibinalik. Anyway, Senator Kiko, isa na lang. Ayan, makipag-coalesce ba ang Liberal Party sa administrasyon? Palagay ko, kung ako tatanungin, mas gusto ko na yung hindi sa hindi mag-coalesce, kundi independent. Okay. Independent. Hindi. Akala ko nakulangan si Sen ng H. parang Kapampangan. Kapampangan, Mekene Abe. Ito isa lang. Sabi nila, ano spelling ng necktie sa Kapampangan? Hen, he, sikit, he, hi, he. Hen, he, sikit. Ayaw ni Aling Baby Pineda ng ganyan. Anyway, Senator Joe, isa na lang po. Ayan, naku, taga-Pasay ito. Thank you. Teka, Manaka po, Diyos Diagira. Sen, may pahabol pa, Sen. Ito, may tanong taga-Pasay ito. Ayan, si Ate Sharon Cuneta daw ba, wala daw bang balak na tumakbong mayor ng Pasay? Parang mas masaya siya sa pag-aawit at pagkakanta. At by the way, meron siyang bagong teleserye kasama si Julia Montes sa ABS-CBN. So abangan ninyo. At sa Netflix, panoorin ninyo Family of Two. Yes, Family of Two. Napanood ko na yun, Sen. Medyo trending, number 1 in the Philippines. Yes. Salamat sa inyong pagsuporta kay Sharon. Talagang happy wife, happy life. Happy life. Senator Kiko, maraming salamat. Good morning at thank you sa iyong rektang sagot sa aming rektang tanong. Thank you. Thank you po. Ay, salamat at rekta agenda ng masa. Magandang umaga po. Thank you very much. Damdamin Bayan. Parang meeting di advance daw. Sabi mo kasi daw Lakay, rektang sagot. Direktang sagot. Ayan. Sandali lamang sa ating mga reports. Standby, Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Ang ating NICA Chief, Director General Dick De Leon. Nagsasalita na ngayon. At maging Secretary Gibo Chodoro. Ayan, standby. At napakahalaga po talaga ang mapangalagaan ating National Security Secretary Anyo. Ayan, Director General Dick De Leon, Secretary Gibo General Ometa Browner. Napakahalaga po na tayo po ay marunong pumili. Gaya ng makapareha sa buhay, sa karir, sa mga kaibigan, at sa mga ibobotong lingkod bayan, Senator Kiko. Maging sa pagbili ng gamot para value for money ang ating mga gastos, affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa, kung saan din mismong ginagawa ang kanilang makilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad, pero abot kayang halaga.
Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Tandaan, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lamang po ang mareseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Sandali lamang, Justice Sam. Ikaw talaga, Justice Sam, gusto mong makilala si gwapong mayor na hiniwalay ni Mrs. dahil may na-discover na Oh my kakaiba. goodness. Lakay, parang iba ko, parang naaamoy ko yung na-discovering kakaiba. Ganun ba? Hulaan ko na agad. Basta huwag kang pupunta ng Cebu, baka masapak ka dun, ha? Hindi ako masasapak dun. Bakit? Magpe-face mask ako, hindi biro lang. Feeling maganda. Oras, Beauty Sister L. It's 9 a.m. Kita mo lang si Sister L na naka-see-through ngayon. Ano ba yung damit mong yan, ha? Lakay. Bata see-through pa di tatak ng Lakay, tinago ko na nga. bra mo, Binubulgar mo na naman. Ayan. Hindi naman daw halata eh. Sinisilip ni Lotto King kanina. Sabi niya, so-end daw. Yan, Ha? Wala nang ganung brand wala yata naman ngayon, so-end. Lakay. Hindi ko lang sure. Pero parang ganun ba? wala. Tsaka Lakay, may so-end ba na ano? Tanong mo kay Lotto King. Ayan. Alam niyo po, Ang tawag dito lang kay fishnet. Charot. Fishnet ba yan? alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. Sandali lang mga Leta Narciso. Ano ang latest kay Pangulong Marcos ngayon? Ang ating Commander-in-Chief, hindi ba hinahanap ng Pangulo yung mga military armaments natin sa Independence Day? Sa Independence Day. Dinaan na lang sa mga cultural presentation. Yung kahapon lang kayo. Pero muntik pa palang dyan kaya tinapos agad ng Bini yung concert nila. Bakit? Yung P-pop group Lakay na Bini. Ano nangyari kay Bini? Kasi yung sila Lakay mukhang muntik ng dagsain ng mga tao kaya tinapos na lang agad yung performance. Kasi sikat na P-pop group yan Lakay. Ayaw nilang dagsain ng maraming tao yung concert nila. Baka Lakay yung safety. May baka mga umakyat na daw kasi sa barricade. Baka baka gustong lumapit lang. Makita sila ng malapit. Kaso ang dami nila Lakay. Baka may madisgrasya. Masayang naman. Pero hindi mo ba alam yung kanta nila Lakay? Akala ko ba millennial ka tsaka Gen Z ka? Yung kanta ng Bini, di ba? Yung It is raining in Manila. Hindi yan. Di ba yun? Lola Amor yun eh. Lola Amor ba yun? Yung Pantropiko. Pantropiko tsaka Salamin. Yun pala yun. Sa isang Pantropiko. Ganon. Para narinig ko na yan. Sandali lamang, ha? At ayon na sa ating bubita, Let Narso, standby Noche Kakas. Standby Raymond Adatpaas. At ayon na sa ating bubita, Sister L. Ano yung dala ng bubit mo Alam Lakay? nyo bang hindi nagtagal ang marriage ng gwapong mayor at maganda niyang Mrs. Dahil natuklasan ni Mrs. na si Mr. pala ay may kakaibang hilig. Kakaibang hilig? Yes. Akala ko kung ano yung ano. Ayon na sa ating bubita, Sister L, nung una ay talagang mahal na mahal ni Mrs. ang Mr. na mayor. Kaya lang habang tumatagal ang kanilang pagsasama ay napansin niyang, lumalamig si Mayor. Nagduda si Mrs. Dahil lumalamig Lakay? Para palang yelo si Mr. Yes, at hindi lang yan. Nagduda rin si Mrs. dahil karamihan sa mga kinukuhang staff sa munisipyo ay mga lalaki. Kapwa niya mga pogi. Sabi na nga ba, alam ko na yan Lakay naradar ko na agad. Naradar mo na, ha? Di ba usually ang gustong staff ng mga macho barako, ha? Siyempre. Katulad ni Senator Lito Lapid-Lapid. Supremo, shout out.
Siyempre, ang gusto ng mga staff ay magaganda at sexy pa. Ayan. Tsaka syempre yung mga presentable kasi mga knitting na, mga ganon. Parang Senator Bang Revilla, punta ka doon sa opisina niya, mga maganda, mga ano doon. Ay, oo, naman. At hindi lang yan, Sister L. Aba, pati driver bodyguard ni Mrs. Ang ibinigay din ni Mayor ay Pogi. Kaya lang, nung iba na ang atensyon ni Mayor, ayan, hindi na kaya Mrs. Ayan, si Mrs. na-divert din ang atensyon sa poging card. Ala Kevin Costner, Sister L. Ay, talaga? Hindi ano yan. Foreigner ang datingan. Oo, ala Whitney Houston and Kevin Costner. Ha? At ayon na sa ating bubita, Sister L, dahil talagang hindi nga pwedeng magsama. Ayan. Dahil mukhang inaagawan na rin ng make-up si Mrs. Sabi na nga ba I mean, wala naman tayong sa LGBTQIA+. Pero nawindang si Mrs. Lakay. Nawindang, kaya pinakasal si Mayor dahil guwapo. Guwapo, macho, fresh. Abay katagalan nalaman niya ay bumibigay si Mayor. Bakit naman Lakay? Ilang taon ba sila naging magjowa? Hindi niya ba naamoy? Yung nga ha? Diba? Kaya ikaw aamoy mo muna bago magpakasal ha? Para hindi ka magsisi bandang huli ha? Ayan. At ayon na sa ating bubita, Sister L, hanggang sa tuluyan na nga maghiwalay si Mayor at si Mrs. Naghiwalay na sila. Nakakasad naman yun, Lakay, kasi kinasal sila Yes, siyempre, bonggang-bongga pa ang kasal, ha? Okay. At nasa korte na ang kanilang ano yan? Annulment. Petition for annulment. At sabi na ating bubita, Attorney Orlando D., ang isang sinasabing dahilan para aprubahan ang kanilang divorce bill. Ay, wala pang divorce bill. Wala pa yung divorce bill, Lakay. Ayaw ni Senate President Cheese, ayaw ni Hart. Ayan. Sa Senado pa, gigisahin pa sa Senado ang divorce bill. Ayaw ng divorce, Senator Risa, ha? Ang sinasabing dahilan ng kanilang para maghiwalay sila ay psychological incapacity. Parang madalas yun, Lakay, ang reason. Palasak na rason yan sa mga naghiwalay, sa mga annulment petition ha? Diba, Attorney Jun Samaniego, ha? Ano ba ang dapat gawin dyan na attorney, ha? Ayan, ayon na, So yung isa yun sa grounds, Lakay, ng pagpa-file nila ng annulment. Hindi ba pwedeng idahilan mo na siya, gano'n, hindi pwede na bading, gano'n. Na LGBTQIA+ siya. Ha? Hindi ba pwede yung mga ganong grounds? Tanong natin sa mga lawyer ng yung sa mga ganyan separation, sa expert sa family code. Ayon sa ating bubita, Sister L, ayan, pending sa korte ang petition for annulment ni Mayor at ang kanyang misis. At wala silang anak, Lakay? Meron, Sister. Sakit naman nun. Kaya yun yung Lakay. Yan, sakit naman. Ayan. Nakakalungkot. Kaya sabi ni Attorney Nelson Borja, kaya lang hindi siya expert sa family code, criminal lawyer siya. Ayan, sabi niya ano lang yan, anong kulang Attorney Nelson Borja, ha? Attorney Nelson Borja, happy birthday, ha? Birthday mo pala, ha? Ayan, at happy birthday din kay Kuyang Henry Tan ng Iliana Bay Masonic Lodge number 274 mula kay Kuyang Captain Butch Soriano, Attorney Joanna Marie Manuel Abel at Eusebio Manuel ng Tugegaraw. Ayan, happy birthday. At happy birthday din kay Alexander Yano, dating AFP Chief. Yano Idol, happy birthday sir. At si Ateng Luz Linda Rivera, happy birthday. At kanun din kay
kay Venerable Vladimir Amir Putin Pilaes Momo. O ba? Nagba-birthday ba ngayon, Lakay? Birthday niya ngayon, Sister Aba, El. happy Batiin birthday, mo. attorney. Wala ba tayo dyan? Paramdam ko daw, Attorney Amir. Ha? Ayan, Vladimir Putin. Aba, tignan mo nga naman babati. Abay, mo Merciful Grandmaster Romeo Momo lang naman. Ha? Grandmaster Congressman Johnny Pimentel. Congressman Edwin Garjola. Aba, pagka hindi pa nagpalit yun ng baka ito, ewan ko na lang, ha? Uy, si Doc Tony Lechon, birthday din pala, ha? Ay, happy birthday, Doc! Ayan, si pareng Onofrelianes at Noble Treasurer Alan Opaw. Abay, Noble Treasurer Alan Opaw, binabati ka na ating mga basa Imperial Bagwis. Si Attorney Luz Linda Rivera, happy birthday. At batiin din natin ang mga taga MBC. Si Isaiah Kale Nabablit. Wow. At si Rene Abinales. Aba, happy birthday, Rene. Ha? Ala ba tayo dyan? Lakay, ito hindi ko babati ng birthday. Pero sabi ni Victor De Leon Lima, kulay berde ba ito? Oh. Hello, Sir Vic. Good morning. Ikaw kung makapagsalita ka pa rin, Vic, hampasin kita ng handbag dyan. Hampasin kita ng Louis Vuitton dyan. Louis Vuitton. Lumang bag. At ayon na sa ating bubit, Justice Sam, ang mayor na hinala ni Mrs. Dahil siya pala ay isang Serena. Serena. Di ba kanta yun? Oo nga, Serena para si mayor ay wala iba kundi si Mayor Naku. Ha? Di ba macho mo? Lakay, saan mayor? Di ba macho ang mga Caviteño? Ayan. Ay, di ba? Wait lang, isusort ko na mayor from Cavite. Pagka Caviteño, macho yan. Bong Revilla, ayan, mga ganyan. Mga Remulla, sila mga ano dyan, Nardong Putik, mga ganyan. Ayon na sa ating bubit, ang nasabing mayor na hiniwalay na ni Mrs. Dahil na-discover nga parehos pala sila ng type. Ay wala iba. Sakit din naman ganyan. Kinasal na, tapos tagal-tagal. Tapos, ang malungkot lang kasi doon, Lakay, mas nalulungkot ako dahil may anak. Ayun lang. Hindi ba parang hindi sana hindi na lang muna sila nagtuloy. Siguro gusto rin o siguro, baka Lakay meron siyang may tawag doon, Lakay yung may yung bay? Yung baka mayroon siyang confusion dun sa gender niya. Yung hindi niya pa alam kung ano ba talaga yung gusto siguro niya. Kung ano ba talaga siya. Siguro nung una nilalabanan niya na macho ako. Kasi may mga ganun, Lakay. Malaki ako. Pero hindi nakayanan, kaya ayun. Ayon sa ating bubit, ang nasabing mayor ay si Mayor R. As in Romeo by day, Juliet by night. R talaga. Wait lang. Tinitingnan ko yung mga mayor sa Cavite Sandali lamang, attribute muna mula kay Let. Sandali lamang, Het. Alamin natin muna ang latest mula sa Malacanang, 2 panukalang batas. Abay, pipirmahan ngayon ng Pangulong Marcos. Ano mga batas yan? Yan ba ay para sa bayan? RH14, maganda ba ito? Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, nakatakdang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2 proposed bills para maging ganap ng batas. Ito ay ang Negros Island Region Act at ang Real Property Valuation Assessment Reform Act. Layo ng Negros Island Region Act na lumikha ng isa pang bagong rehiyon sa Pilipinas na tatawaging Negros Island Region. Magiging parte ang rehiyong ito ang malalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental na kasalukuyang bahagi ng Western Visayas o Region 6 at Central Visayas o Region 7. Ang pagtatatag ng Negros Island Region ay itinuturing na hakbang para mas maging epesyente at epektibo ang pamamahala at pagpapaunlad ng rehiyon. Ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act naman ay naglalayong mapabuti ang sistema ng buwis sa ari-arian. Inasahang makapagbibigay ito ng mas mataas at mas maasahang kita sa mga lokal na pamahalaan. 2:00 mamayang hapon ang ceremonial signing para sa nasabing mga panukalang batas na gagawin sa Malacanang. Walang sinabi ang Presidential Communications Office sa schedule ni PBBM ngayong umaga, pero may isa pa itong schedule mamayang hapon din. Courtesy call ng Minister of Foreign Affairs and Trade ng Hungary. Wow, Hungary. Ayan, akala ko
Baka naman busy ang Commander-in-Chief ngayon sa pagkipag-usap sa NICA Chief at Defense Secretary sa issue ng pogo na medyo nababahala na sila sa pagtatayo ng pogo sa mga military camps, lalo dyan sa Pampanga Mislet. Abay, bibihirang magsalita ang NICA Chief, Gerald De Leon, pero nagsalita na rin ng pangamba sa national security natin. Oo, malaman natin Lakay kung napag-uusapan yan. Actually, kapag walang binabanggit na schedule ang PCO Lakay, ibig sabihin ay mayroong mga private meeting ang presidente sa palasyo. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Balik sa inyo Lakay at Sister L. Standby, maraming salamat, Let. Standby, Noche Kakas. Naku, yung batang ginahasa dun sa Jan Trias. Yung ginahasa na, pinatay pa. At ang masakit dun, Lakay, sabi kanina ng PNP, dyan sa General Trias, Cavite, kakilala nung tatay, yung dalawang suspect, na umamin, Lakay, dun sa krimen. Pinabiribira ng sigarilyo. Alang Standby, Noche Kakas. Ito ni Kuyang Mayor Ferren ng General Trias, Cavite niyan. Ipapagulpi yan. Deserve, Lakay. Gulpihin ko rin yan. Bawal ang violence. Bawal ang... Huwag ipapakita. Oras, Sister L. 19 minutes after 9. Ang oras ay... Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Zone Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Si Jude Pineda ng San Fernando, Pampanga. Ayan. At binabati natin si Kuyang Plasi Chavez. Ayan. Si Kuyang Boy Osaita. Ayan. Ang maraming itlog na 2 ang pula. Ayan. At kaibigan ni Mayor Alice Guo. Laka yung 2 itlog na yan, 2 itlog tuloy. 2 pula ng itlog. Sa hanggang ngayon, hindi ko pa rin natitikman talaga. Kuya nga Boy Saita, yun daw itlog na 2 ang pula. Ayan. Di pa rin natitikman ni Sister L. At good morning kay Kuya nga Briggs Quijada. Ayan. Aba, mukhang nag-google ka sa Malarayat ngayon. Ha? Ayan. Dumadalo pa ba si Mayor Alice Guo dyan sa Batangas? Ayan. Sabi, pagka pumunta ng Batangas, mag-isa ang lang. Mayor Alice, naka-Range Rover, mag-isa lang. lang. Nagdadrive. Astig pala yung si Mayor Guo. Nalakay. Talagang halatang parang spy. Good morning, parang Mike Lee ng Toyota Alabang. Ayan, magandang umaga sa mga taga-Toyota Alabang. Good morning. Tsaka kay Boss Cesar Lee. Ayan, Brad Jerry Gomez, Verde Boy, Attorney Nelson Borja. Ayan, Kuyang Boy at Judge sa Boy at Mapili. Kuyang Rodan Deliso at si Konsehala Soler Mafi Kalimbahin. Kuyang Badu Silva, ayan, at Noble Doming de Asis. Happy birthday daw kay Kuyang Ariel Narag ng Tuguegarao Masonic Lodge. Ayan, aba, magkakatay daw ng karnero. Ba, okay yan Alam mo yung karnero? Tupa. Ayan. Mamaya after fellowship ba? Buti pa kayo dyan, ha? Ayan. Saan galing yung tupa nila, Lakay? Sa probinsya marami pa rin tupa dyan Ayan. Ang alam ko marami kambing. Ikaw, inaano mo yung soen, sabi ni Lita Cruz, marami pa raw soen sa sa mga department stores. Ayan. Okay. Ako rin, sabi ni Bess Zamora, soen kaya ako. Ayan. Maganda kasi ang tela nun, Lakay, di ba? Ganun ba yan? Pero si Romel Cabanela, Victoria's Secret daw siya. VS tayo. Ayan. Pares pala kami. Teka muna, alamin nga natin update doon sa pinatay na bata. Kawawa naman. Diyos ko, pumahabag yun. Ginahasa na pinatay pa. Diyos ko, mahalang ang kaluluwa. Demonyo. RH number 27, Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay, Sister L,
Nandito ako sa Burol pero parang akong nagpa-promo dito dahil nung malaman DCRA, lakay tayo makalma pala. Idol na idol dito ako. Ayun, no? Nako, magandang umaga po. Hello po sa inyo dyan. Nako, yun, nasa Burol, nakangiti lahat. Lahat pala ito, lakay. DCRA siyang pinapakinggan at pinapanood. Ayan, o. Santa Clara, Del Trias, Cavite. Ay, magandang umaga po. Ayan, nasa mga taga Del Trias, kay Kuyang Mayor Ferrer, John Ferrer. Oo, para ako na nagpa-promo dito, lakay eh. Pero bago niya lakay, ito na, katabi natin yung nanay ng biktima na isang 11 anyos na babae na ginaasan, na pinatay pa ng mga suspect at dalawa na yung arestado lakay. Nasa kustodiyan na ng Del Trias City Police Station at kanina kausap na natin ang Chief Police ng Del Trias City na si Jose Naparato Jr. ang Chief Police ng Gentry. Live po tayo sa DCRH Worldwide kasama sila kay Dio Macalma at Sister L. Ano po yung pakiramdam nyo at naaresto na yung suspect? Daan sa display, pero yung sakit hindi pa rin nawawala. Nakakuha ko na nakakuha na siya ng anak ko yung ginawa sa kanya. Pero, ano po yung nag-uusap nyo nung yung anak? Yan lang, nanghingi lang siya ng pera sa akin para makabili ng sinelas na croc. Yun lang. Hingi ako po siya ng pera. Yun lang po, pero hindi siya bumili. Yung pera niya, nandun na sa danisan niya. Yun lang ako pag-usap namin. Pero sabi ko, uwi ako ng Lunes. Alam niyo naman po, uwi ako ng Lunes. Si nanay nagtatrabaho dito sa Manila, no, Noche? Sa Manila, tama. Pero ate, yung mga suspect, kilala daw po ninyo? Kakilala po niyo yung mga suspect, Mrs.? Yung isa lang po, kilala po talaga dito. Pero yung isa, hindi po siya kilala. Ayan na. Salbayo pa talaga yung kilala po ninyo? May mga record na bang hindi gumagawa ng maganda? Meron na po talagang record yun. Ilan taon yung anak nyo, Mrs.? 11 years old po. Ako, Diyos ko po mahabag yan. Ano po ang pangarap sana ng inyong anak pag lumaki? Ano po ba ang sinasabi sa inyo? Gusto niya po maging model. Kasi mahilig po siya sumayaw, mag-papa. Yun po. Ayan. Anong sabi ni Mr. nung malaman niya itong nangyari? Di ba nagalit dun sa mga Yung isa kakilala pala. Kakilala pa po ninyo. Tulad ko rin po, nasasaktan din po siya. Kasi po, wala na po magagawa. Ganun po talaga. Mag-isang anak niyo po ba? Hindi po. Pangatlo ko po siyang yung babae. Unang babae po. Anong trabaho niyo, Mrs. at saka si Mr.? Ang sir ko po ay tricycle driver. Opo. Kayo po, anong nagtatrabaho rin po kayo? Po, housekeeping. Housekeeping. Ayan. Ate, nakiramay po kami. Noche, alam po yung mahabing itong sa lahat ng mga reporter namin, itong pinakamayaman si Noche Cacas. Noche Cacas, magkano bang alaman ng wallet mo? Ayan. Mag-iwan ka nga ng abuloy para kina ate. Ayan, kahit pangkapi man lang sa burol. Ayan, oo. Okay, Lakay, sige, mag-uusap kami ni Ate Lakay. Ito yung tatay din na Lakay, ano? Ay, Kuya, ayan. Si Kuya. Kausapin natin si Kuya. Kuya, magandang umaga. Kuya na. Lakay, Dio Macalma sa DCRA. Ay, Kuya, kumusta po kayo? Kuya, sir, kilala po niyo pala yung isang suspect, Kuya? Po, dito talaga yun, sir. Dati yan dito. Nung makita mo, di ba, sinapak. Ginulpi mo ba? Naku, dapat lang gulpihin ako kung ako yan. Bakit nila ginawa yun, sir? Kilala niyo yung anak ko. Ayan, alungkot naman ang nangyari. Nakikiramay po kami, Kuya, ha? Salamat. Ano po, nakausap niyo po yung mga suspect, Kuya? Tagising ko lang po, hindi pa po. Yung miss ko lang yata na pag-usap. Pero yung dalawa, sana mga nasa pulungan na po.
nakulong na. So, Ayan. kayo po ay desidido, wala pong areglo mangyayari at sasampahan niyo po talaga sila ng kaso at mabubulok sila sa kulungan. Opo. Hindi ka ba dapat mabuhay, ma'am? Ayan. Pang ilang anak niyong babae itong na biktima po, kuya? Unang anak ko yun na babae, pangatlo po. Anak po. Pangatlo. Dalawa na yung anak ko eh. Opo. Dalawang lalaki po. Okay po. Dalawang lalaki. Tapos siya po yung babae, pangatlo. O sige kuya, kayo po ay nakiramay. At least ay nahuli na po at sana'y mabigyan ng katarungan ang karumalduman na ginawa po sa inyong anak. Nakiramay po kami kuya. Our condolences po. Ayan, okay. Noche. Ang tatay, Ayan, si ramdam Kuya, talaga siyempre. yung awa din sa nangyari sa kanilang anak dahil kasama niya lakay araw-araw kasi yung nanay nagtatrabaho ng bilang isang housekeeping sa Maynila. So sa ngayon lakay ito nakaburol at hindi makita yung mukha lakay dahil hindi talaga maano yung itsura nung Anong ginawa sa mukha? bata. Anong ginawa sa mukha? Anong ginawa sa mukha, Noche? Huwag mo na lang sigurong itutok yung Durog yung mukha lakay eh. Ano? Nadurog yung mukha. Durog yung mukha. Talagang Anong ginamit sa inano ng bato? Pinukpukan ng bato yung mukha? ano sa tingin mo nanay? Hindi ko alam kung ano pong ginamit kasi yung nakita po talaga namin parang pasang-pasana siya nung inayot ko siya ng soko. Yung inayot ko siya yung hindi na talaga ano na siya. Tapos yung dibdib niya durog na siya. At yung tapos niya dito ano na talagang baling-baling na talaga. Demonyo. Demonyo talaga yung mga ganyan. Okay, Noche, ayan, kunin mo yung, alam ko, parati ka maraming pera, bigyan mo ng 5,000 si ate pang kape, ha? At kung kulang yan, kunin mo yung number na papadala natin sa GCash. Para sa GCash o Noche. At ayan yung tatay talaga. Okay, so nanay magpalakas po kayo at nakikiramay po ang buong DCRH. Noche, alamin mo kung may GCash si ate? Noche yung GCash na lang siguro. Ayan, kunin mo. Sige, pwede bang kitin ate? Wag na, Noche, kasi baka marinig pa ng mga mapagsamantala. I-message mo na lang sa atin. Okay, sige, nanay at eto, wala pang... Text mo na lang kay Sister L. I-chat mo na lang sa akin. Pati yung mga kapitbahay na kayo, naghihintay naman ng puhunay pang okay mo. Mga ate, maganda umaga po sa inyo. Kaya po yung aming DCRH Malakas promo, papupuntahan po namin kayo dyan para mabigyan kayo ng aginaldo kahit ano pa lang. Si Sherwin na lang. Hunyo pa lang. Si Sherwin na lang ang pupunta. Pinaligiran ako lakay, hindi na ako. Ganun ba? Pinaligiran ako, suking-suking ng DCRH Hinahanapan ka ba ng vitamin E tsaka vitamin R? Sige. Sila na kanilang nanay, pinakitinggan ko na raw lakay Papupuntahin natin dyan si Sherwin. Ayan, okay. May pera ka naman yata dyan, di bigyan mo muna sila, abunuhan mo muna. Sila kayang sisingilin mo. Okay, live mula dito sa Santa Clara General Trias City sa Cavite. Mula sa kanila sa Pilipinas, sa DCRH, ako sila tinakatuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa bisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin bayan. Maraming salamat, Noche Kakas. Muchas gracias. Buenas días. Kakalungkot naman yung nangyari doon sa bata. Ang lakay, ang sakit sa dibdib. Yan. Dapat dyan, lakay, siguro i-drug test, kailangan ba i-drug test yan? Doon pala sa ginawa nila, gawa na yan. Para lakay may patong pang another kaso. Ano ba yun? Oo. Grabe yan, sakit sa puso. Standby Raymond at Paas, standby Edniel Parosa. Ano ang latest sa Senado, ha? Abay, kumusta ang bagong Senate President at First Lady Heart Evangelista? Wow. Iba talaga. Love Marie. Ang pangalan niya kay Love Marie. Love Marie ba? Kaya siya Heart. Ganun ba? Ayan na.
Akala ko... Ang ganda ng pangalan niya, Lakay. Bet ko. Akala ko Corazon. Ayan, mga ganyan. Corazon. Ay, yung mga medyo lumang names, di ba, Lakay? Oo nga pala. Heart Evangelista Kamayan. Ayan. Kamayan. Di ba Ong Pao ko sila, Lakay? Yung mga Barrio Fiesta pala. Ayan, mga Ong Pao ko, Barrio Fiesta. Nawala yung Barrio Fiesta. Naging city na yata ngayon. Daming bayan. Standby Edniel, standby Raymond, standby Miss Nicole Lopez. Naku, yung mga business tycoons. Abay, yung kanilang negosyo ay ibinibigyan na sa kanilang mga anak at mga apo. Abay, dapat lang, ha? Oras, Sister L. It's 9:37. Ang oras ay hatid sa inyo ng Robotic Surgery Services. Naman, laban sa mga illegal na pogo. Detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpas. Laki Raymond. Elaine, Mayor, nakakuha ng kakampi sa Senado si Defense Secretary Guido Chiloro sa panawagan nito na palayasin ng mga pogo operations, lalo na sa mga malalapit sa mga military bases. Ito ay sa katawan ni Senate President Francis Chis Escudero na nagsabing suportado nito si Chiloro kung ang kanyang tinutukoy ay ang mga illegal na pogo. Para kay Escudero, dapat lang ipasara ang mga pogo malapit man o hindi sa mga kampo ng militar kung ang kanilang operation ay illegal. Ngunit kung ang tinutukoy umano ni Secretary Chodoro ay mga illegal na pogo, ay pinayuhan itong makipag-ugnayan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of Agcor dahil ito ay national concern na maaaring may implikasyon sa national security. Una na itinayag ni Secretary Chodoro na dapat lang ipasara ang mga pogo na sumisira sa ating financial system at kinokorap ang ating lipunan. Para sa kaunawaan Raymond, sa Pilipinas, alam mo silang power na total illegal naman yan. Ba't hindi na ikandado ka agad yan? Ipasara ka agad yan. Yung ilang sari-sari store dyan na nag-overpricing, kandado ka agad. Ba't ito illegal pogo pa? Yun ang medyo masaklap dito, Mayor, dahil depende kung sino ang kausap. Yan ang malungkot. Ayan. Anyway, sige, at least ano na, ha? Marami na ang sumusuporta na talagang ipagbawal ang mga illegal pogo dito sa atin. Ayun, at saka yun na nga, dito sa report mismo ng PAOK si Mayor, lumalabas na, ayun, mismo si Chairman Altenco kanina, naririnig ko ng passport, parang 46 lang yung may lisensya. Oo. Pero daan-daan yung nag-ooperate. Kung pakikinggan naman yung PAOK-CC, na marami sa mga ito ay nasa mga LGUs, even dyan sa Metro Manila, Mayor. At saka siguro Secretary Benhar Abalos, yung mga mayors na nagbibigyan ng mayor sa permit sa mga ganitong pogo operations, ayan, pagkatapos hindi ma-inspect, ha? Ayan, kaduda-duda, ha? Tapos madidiscover pala may mga tunnel pa, ha? May mga illegal pala. Oo, anong purpose yan? Dapat Lakay, bago bigyan ng permit. Torture chamber pa. Oo, dapat na-inspect yan. Anytime pwede naman tayong mag-inspect dapat dyan, ha? Ayan, kung wala tinatago, ayan kung wala tinatago, bukas yan sigurado para sa lahat. Ay, kung ayaw, may sama. Marami. Ang problema dito mukhang depende kung saan side manggagaling. Hindi. Tsaka sabihin na natin depende kung magkano hatag kay Mayor. Ayan, diretsahan na tayo. Rekta na tayo. Ha? Ayan, wala, paligoy-ligoy. Prangkahin na natin. Totoo naman yan Ayan, ay, katulad nung sa Bamban, imposible hindi niya alam yun. Bakod lang pagitan, nasa likod ng munisipyo. Diba, Lakay? Oo, kasosyo. Diyos ko naman si Mayor hindi Alice niya alam Go. na may mga nangyayaring irregularidad sa loob. Ay, naka. Anyway, sige, maraming salamat, Raymond. Ma-high blood tayo rito. Chill lang, Lakay. Thursday pa lang. Ma-high blood tayo igan. Ayan, get well soon, pare ko. Ayan, golf ka uli. Okay, maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Daming bayan.
Laka yung sa Porac pala sinusulong din pala ni Senator Lito Lapid na imbestigahan din sa dapat Senado. lang. Galit si Senator Lito Lapid dyan. Kahapon, sabi niya, imbestigahan din dapat yan ng Senado. Ayan, dapat lang kasi kung anong haka-haka, baka daw kasi nandun sa bayan niya, dinadawit ang Senator Lito Lapid, ha? Kaya sabi ko sa kanya, kay Florante Rosales, dalhin si Coco Martin doon. I-read natin yan. Batang kaya po pala. Dalhin natin si Patrolman Dalisay. Ayan. Akala ko si Senator Bong Revilla ang dadalhin. Ganun ba? Matinik na pulis ganun ba? Hindi pwede Senator Bong, pilay pa. Pilay pa. Si Coco Martin muna. Coco Martin kasama muna. si Supremo. Ayan, dali si Supremo tsaka si Patrolman Dalisay. Ayan. Angel Parosa muna. Ang tunay na gamit na nadiskubreng Chinese military uniform sa Porac Scam Hub. Sinisiyasat na yan ng Philippine National Police. Detalye balita mo, RH52. Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, hindi isinasantabi ng Philippine National Police ang posibilidad na props lang itong nadiskubreng Chinese military uniforms at paraphernalia sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, suportado nito ang naunang pahayag ng Armed Forces of the Philippines hinggil sa authenticity ng naturang mga gamit na may tatak na People's Liberation Army. Masyado pa kasi umanong maaga para gumawa ng konklusyon na napasok na ng mga sundalo ng China, Pilipinas, pamamagitan ng mga iligal na Pogo o Scam Hub. Puspuso na umanong pakikipag-ugnayan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa kanilang mga counterpart para masuri ang nakumpiskang gamit. Sa bahagi naman ng AFP, tiyak ng kanilang tagapagsalituan si Colonel Francois Padilla. Amin na monitor nito ang mga kreneng umuusbong sa Pogo, pati ang mga pinakahuling insidente sa bayan ng Porac. Inasahang matatapos na anumang oras o araw mula ngayon ang pagsulod ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa lahing pitupang gusali ng Lucky South 99 na hinihinalang may connection din sa Pogo, sa Bamban, Tarlac. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy babalita, tuloy-tuloy serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa, at Pogo pa rin. Liderato ng Kamara bukas na dinggin ang lahat ng panig ng panukalang total ban ng Pogo. Arrest number 12, Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakay at Sister L, bukas si House Speaker Martin Romualdez na dinggin ang lahat ng isyong bumabalot sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Paliwanag ni Romualdez, may prosesong dapat sundin sa mga panawagang magpatupad na ng total ban sa POGO. Ayon kay Romualdez, kailangan magtagawa ng mga hearing kung saan pakikinggan ang lahat ng stakeholders hinggil sa kanilang posisyon, pabor o kontra sa pananatili ng mga ito sa bansa. Sa pamagitan nito, sinabi ni Romualdez, dahil matitimbang ng Kongreso ang pinakamagandang hakbang na dapat gawin laban sa POGO. Nilinaw din ng House Speaker na doon siya sa panig na dapat manaig ang ating mga batas at sa mga dayuhan na sumunod sa ating mga patakaran. Sa Kamara na aprobahan na noong Pebrero ng House Committee on Games and Amusement ang House Bill 5082 at ang House Resolution 1197. Ito ay mga panukalang batas na layuning iba ng POGO at ideklara ang operasyon ito na illegal pero hindi pa na-schedule para matalakay naman sa plenaryo ng Kamara. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako si Neil Cregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Siguro dapat General Marbil, ha? Abay, sino ba ang General Dick De Leon, abay, ba't di suyurin yung mga Pogo sa, malapit sa Campo Aguinaldo, malapit dito sa Villamor, baka mamaya wala tayong kamalay-malay, meron na yung malapit sa Malacanang, yung Pogo doon sa... Yung mga Pogo-Pogo dyan. Yung Pogoan sa Cavite. Meron daw Pogoan dyan, sabi. Ganun ba? Ito, may mga nagko-comment dito Sangli Point. Mga nagko-comment dito lakay Baka meron din malapit sa Coast Guard. Tingin ko wala naman. Navy, sa Coast Guard, parang wala tayong makita mga establishments dito lakay. Wala tayong kamalay. Unless nasa ilalim sila lupa. Kasi, nasa ilalim ng dagat. Kasi minsan nung nagpakain si Director
Ador Andrada, ha? At Justice Romy Barsa dyan sa Manila yung mga Hotel. naispatan mo? Abay, sino mga to? Mukhang... Tapos meron pang hagad. Oo, hindi, hindi iba yan. Yung mga nakaban lang. Coast Guard naman yun. Oo. Abay, mga Chinese na talagang iba ang tikas, ha? Wala. Big boss ang datingan. Formang colonel, formang general. Daming Ay, good morning muna. Oy, si Attorney John Samaniego, binabati ang mga taga Montalban Masonic Lodge sa Foreign Most Worshipful Attorney Leslie Ordonez. Oy, kasama sina Kuyang Noble Ryan Soler. Oy, Kuyang Ryan Soler, tatakbo ka bang konser sa Makati, ha? At mga kapatiran na nag-donate ng napakalaking TV. Wow, Santa Makmak na armchairs at mga libro sa Colegio de Montalban kahapon. Aba, dapat pala ito nahingan natin Kuyang Neil Panaligan, ha? Kuyang Owen, Kuyang June Fama ng donation, ha? Para sa ating fundraising sa TM Calao Masonic Lodge First Bubit Cup. Daming Standby Edwin, standby Nicole, standby Yuel Reyes, oras Sister L. 9:52. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bakit daw yung DCWB hindi mabanggit-banggit ang pangalan ni Val Gonzales? Sino nagtatanong? May nagtatanong ba? Oo, may nagtatanong. Bakit hindi mahirap ba banggitin ang pangalan ni Valentino Gonzales? May kaaway ba si Val sa DCWB? Bakit hindi mabanggit-banggit ang pangalan niya? Wala naman siguro lakay. Lahat ng media binanggit na, WB, di daw mabanggit. Mukhang pinangalanan naman siya ni Christian Manyo. Ganun ba? Nung nag-report, narinig ko. Okay. Caloocan City Mayor nanawagan si Mayor Along nanawagan sa mga residente na maging disiplinado sa pagtatapon ng basura para iwas baha. Edwin Duque, please come in. Edwin. Tama, Mayor, dati kasi pala-pala lang ang ginagamit sa paglilinis ng kanal. Ngayon ay ginamitan na ng pako ang sinagawang declogging operation ng mga kawanin ng TPSTM sa ilang kanal, lalo na dito sa North Caloocan bilang paghanda umano sa nalalapit na tagulan upang di na maulit yung naranasang pagbaha kamakailan. Pinangunahan ni Engineer J. Fernando ang pagkikayat o paghukay ng mga kanal sa may Doña Aurora Road sa Barangay 178 bilang paghahanda ngayong tagulan. Ang naturang kanal nagsanhi ng baha kamakailan ay apektado yung halos 6 na barangay. Ayon kay Mayor Along Malapitan, kinakailangan ng laliman pa yung mga kanal upang maiwasan yung agad na pag-apaw ng tubig kapag malakas sa ulan kung saan ay apektado ang ilang mga residente sa pagbaha. Sinabi ng alkalde sa mga Batang Kaluhan, isa umano sa mga pangunahing sanhi ng pagbaha tuwing tagulan ang mga basurang nakabara sa mga daluyan ng tubig. Pagamat pinapalinis nito ang mga kanal, hindi kaya din ito ang mga residente na linisin nila ang kanilang sariling kapaligiran. Nakiusap ang alkalde sa mga ito na makiisa din sa kanilang hangarin dahil napakalaking bagay umano para sa kanilang komunidad ang pagtatapon ng basura sa tamang lugar at ang paglilinis naman sa kanilang bakuran araw-araw. Wala pa rin sa Caloocan, ako pa rin sa RS-123. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa atas-atas tayo Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. Good morning, Mayor Ayong Malapitan. Binabati ko ni Congressman Egay Erice. Tatako ba Mayor Mayor Congressman Erice? Si Senator Trillanes pala ang tatakbo Mayor. Mayor, di ba lakay? Pero ang mga Erice kasi di ba noon lakay sila yung nakapwesto. Ayan. Dati magkakampi, ngayon magkalaban. Ayan. Sandali lamang ha. I-congratulate ko rin yung mga winners ng fundraising golf tournament ng TM Calao Masonic Lodge. Baka magkalimutan ulit lang ay. Ang champion sa Class A, wow, ako yung John Lucino, ha? First runner-up, Ray Lapid. Aba, kilala ko to Ayan, kuya ito ng Senator Lito Lapid, ha? Abay, second runner-up, Commander Amador Ragay.
Champion Class B, Anthony Rebuado. First runner-up, Jerome Domingo. Second runner-up, Raul si Kuya Raul Lacarto. Ayan. Champion sa Class C, ayan, Nicole Fernando, Leia Pueca, Susie Lat. Aba, puro mga babae, tinalo ang mga lalaki, ha? At special awards, congrats, longest drive, Jacob Tarok. Kilala ko to, ha? Apo ni parang Joe ito, ha? Most accurate drive, Jack Tarok. Father and son. At nearest the pin, Jerry Boy Dancel. Ayan, congrats. At Logros champion, Jerry Boy Dancel. Low net champion, Renz Collado. Ayan, congratulations sa lahat ng mga sumuporta. Ayan, maraming salamat po sa mga sumuporta sa fundraising ng TM Kala Masonic Lodge. At ang part po ng proceeds, kinita ng golf tournament, ay idodonate po sa DZRH Operation Tulong. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo, next gen leaders, negosyo ng business tycoons, unti-unti nang ipinamamana sa kanilang mga anak, Lakay. Alamin natin ang balitang negosyo mula kay RH17, Nicole Lopez. Nicole. Umuusbong na ang bagong henerasyon ng mga negosyante sa unti-unting pagpapamana ng mga business tycoon sa kanilang mga anak ng kanilang mga negosyo. Sa pagpanaw ng Taipan na si Henry C., ang kanyang 6 na anak ang nagpatuloy sa kanyang iniwanang negosyo at legasiya. Si Henry C. Jr. ang namumuno ngayon sa SM. Si Hans na may chairman ng SM Prime Holdings. Si Teresita C. Coson ay vice chairperson ng SM Investments Corporation. Si Herbert ay direktor ng SM Prime. Si Harley ay executive director ng SM Investments at si Elizabeth ay president and chairman ng SM Hotels and Conventions Corporation. Noong nakaraang taon naman, naupo na bilang bagong pinuno ng LT Group ang apo ni business tycoon Lucio Tan na si Lucio Tan III. Pinatatakbo ngayon ng 30 anyos na Tan ang negosyo ng kanyang lolo na sumasaklaw sa beer, liquor at iba pa, habang siya rin ang itinalagang presidente ng flag carrier ng Pilipinas na Philippine Airlines. Maging ang nakababatang kapatid ni Lucio Tan III na si Kyle ay naging president and CEO na rin ng property business ng kanyang lolo na Eaton Properties. 1 taon na rin mula nang hawakan ni Kyle ang pamumuno sa Eaton, kung saan inilatag din niya ang mga plano niyang gawin upang mapalawak pa ang kanilang property business. Noong 1 linggo naman, naging presidente na rin ang 44 anyos na si Kevin Tan sa listed holding firm ng kanyang ama na si business tycoon Andrew Tan. Ito'y nang magretiro naman ang ehekutibo ng nasabing kumpanya na si Kingston Sian. Taong 2012 pa mula na maging bahagi ng kumpanya si Kevin, pero nagsisilbi na rin siyang direktor sa maraming subsidiaries ng kanyang ama gaya ng Mega World Corporation, Emperador Incorporated, Empire East Land Holdings Incorporated at iba pa. Ngayon naman, malaking papel na rin ang gagampanan ng panganay na anak ng negosyanteng si Ramon Ang ng food and beverage giant na San Miguel Corporation. Ayon sa SMC, itinalaga bilang Vice Chairman, President and COO ng SMC ang 44 anyos na si John Paul Ang, pero mananatili pa rin Chairman at CEO ang kanyang ama. Pero sabi ng SMC, ang mga pagbabago sa posisyon at trabaho ng Chairman and CEO maging ng COO ay magiging epektibo lamang oras na aprubahan ito ng Securities and Exchange Commission. Hindi na rin bago si John Paul sa negosyo dahil naging President and CEO na siya ng Eagle Cement Corporation mula 2016 at naging Director na ng Petron Corporation, San Miguel Food and Beverage Incorporated at Top Frontier Investment Holdings Incorporated. January 2021 naman na maging bahagi ng board ng SMC si John Paul at naupo sa pwesto kapalit ng yumaong si Reynaldo David sa tandem ng mag-amang Ang. Target ng SMC na mapanatili ang double-digit growth na paglago ng kanilang negosyo ngayong taon. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 68 centavos kada US dollar.
habang naitala sa $82.60 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Miss Nicole. Aba, si boss sa RSA ang latest na ipinamamana sa anak ang pagmamanage sa kanilang malalaking kumpanya. Ayan. Sa bagay, tama yan. Kasi baka mamaya biglang di natin alam, di ba? Ayan. Noche, ayan, pakasabi dun sa pamilya nung batang pinatay, maraming salamat, Attorney MS. Tawag na natin sa pangalang Attorney MS. Salamat po sa inyong donation. Magkano lakay? 5,000. Maraming salamat, Colonel Attorney. Ayan, siya ay magpapadali ng abuloy na 5,000 dun sa pamilya nung batang pinatay dyan sa Jail Truya sa Cavite. Tawagan muna siguro natin lakay mamaya. Ayan, At good morning kay Kuya George Gonzales ng Plaridel, Bulacan. Dr. Ferdinand Pagdilaw, Kuya Plasi Chavez, Lita Cruz, at binabati natin si Judge Lito Villarosa, Jun Kikoy, at Kuya Congressman Omer Mercado, at si Kuyang Charlie Tang. Ayan, good morning. Hi, Sir Aman Tosino, good morning. Salamat. Sabi niya, bagay daw sa akin ang aking dress. Salamat po. Ipapahiram ko sa'yo to, sir. Metro Manila ngayon. Alamin natin ang mga latest na pangyayari sa Metro Manila ngayon. Report ni Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay, Sister L. Nakararanas na ngayon ng water intrusion ang ilang mga customer ng Maynila, Muntinlupa at Parañaque City na nagsimula ngayong alas 9 ng umaga. Base sa service advisory, ito'y dahil sa problema sa kalidad ng tubig na nagmumula sa Laguna Lake. Partikular na naapektuhan ngayon ang sukat sa Muntinlupa, BF Homes, Don Bosco, Marcelo Green, San Antonio at San Martin de Porres sa Parañaque City. Tatagal ang water service interruption o water interruption hanggang bukas ng 1:00 ng madaling araw. Samantala, mabibili naman sa 21 Kadiwa sites sa Metro Manila ang mga murang agricultural products ngayong araw. Ilan sa mga ito ay nasa Petron Gasoline Station sa San Antonio, Parañaque City, Kadiwa Store sa Liano Road sa Caloocan, ADC Kadiwa sa Central Office ng DA sa QC at marami pang iba. Bukas ang Kadiwa Stores hanggang mamayang hapon o hanggang sa maubos ang mga produkto. Samantala, kansilado muna ang registration sa mismong COMELEC Navotas office bukas June 14. Ito'y dahil sa isasagawang satellite registration sa Barangay Daang Hari sa mismong barangay hall na isasagawa mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, meron pa rin thunderstorm watch ngayon ng DOST Pag-asa sa Greater Metro Manila area, kasama dyan ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite kung saan mataas ang posibilidad na makaranas ng thunderstorm hanggang sa susunod na 12 oras. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. The road is long. Maraming salamat, Yuel Reyes. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Makalma. Sister L po, Elaine Apit, stay safe at God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Hi sa mama ko, Mama Yoli. Love you, Ma. Operasyon.